Ingon si Billy Graham, a good father is one of the most unsung, unpraised, and noticed, and yet one of the most valuable assets in our society. Ang maayo kuno nga mahan, usa siya sa pinaka, dili kay matagat, dili kay siya kanang wala lang, kung sa kanta pa, dili kay siya makantahan, dili kay siya madayi, gan praise, dili kay mabantayan, gana si Papa. Pero ingon siya, yet one of the most valuable assets in our society. Kabantay mo na? Okay. Atong taon ha. Number 1, pag si Papa na ay tamang choices or tamang decisions, mao ni ang impact of fathers on faith. If both father and mother attend regularly, 33% maayo ang 33% maayo ang kinabuhi o kasagaran ng anak mo uban. So, mo nay according sa study. Then ang ikaduha, if only the mother attends regularly, ang musunod sa pamilya, pila raman? Ha? Pila ka porsyento lang? 3%. Pino daw dili. This is not from me. Dili ni sa gikan ako, gikan ni sa study sa mga nagsensus. If number 3, if only the father attends church regularly but the mother attends irregularly, so daw 38%. Dako gamay. Dako na no? Look at this. If the father attends the church regularly, but the mother doesn't attend, mas anong impact mo? Ngano kaha? Ngano kaha? Sa inyong pamati. According na sa study sa census. Ngano kahang nakasulti sa ingon ana? Sakit to pag disyo yung una karon. Dayon kani pag yun ang problema sa tao sa kalibutan mo ni ang problema kasagaran. A fatherless homes, kanang fatherless kinabitang ang papa wala nag-act sa iyahang pagkaamahan as having the right decision kanang paghimo sa tamang nga decision o plano sa pamilya. Mao niyang mahitabo 63% of suicides. Kasagaran kinsay magdaghiko, mga walay tarong pagtagad o relasyon sa pamilya. Labaw na katungwat natin man sa amahan. Kaya wala nila nabati ang gugma sa amahan. 89% unsa daw? Ang resulta, rapist. 85% of youths na sa prisuhan. 75% of young patients seeking substance abuse treatments. Ganaman, fatherless. Wala nila gihigugma o giatiman ang kinabuhi ingon nga ama. 71% of children who do not finish school kay walay paggiya sa amahan o ginikanan. Tama ba? 400% are more likely to live in poverty compared to children living with fathers. Kasagaran nga mga bata o pamilya, 400% nagpuyo sa kinabuhing lisod kay walay amahan o ginikanan nga naggiya sa iyang kinabuhi. Kunya, it's not only biological talking about, wala lang nila gisnon about biological father. Pero kanang father nga, ano man, kanang naggiya sa imong kinabuhi karon. Okay? So gusto nga magpabulara, mapabaya sa imong kinabuhi, ayaw pamati sa pagtudlo sa imong guardians or sa imong parents karon.
Kung gusto ka nga usa ka sa mahimong naadiha. Ikaw po amahan, kung gusto ka nga usa sa imuhang anak naadiha, ayaw katiman na ang imuhang pamilya. Okay? So nga naman, tungod kay, mao ni ang sulti sa tong buhay nga Dios, ayaw ka mo palimbong, ang Dios dili ka kabugal-bugalan kay bisan sa ipugas sa tao, mausap ka ng iyang aniyon. Ganun ipakita na dito, fatherless homes, kanang mga percentage dayon dito sa ibabaw, impact of fathers on faith, ang mga amahan nga naadiha sa nag-alagad sa tong buhay nga Dios. Nga naman, last lesson sa ito, choices have consequence. Kasagaran kinsang mga batanon nga mga bulugit-buluyagon minaadiha sa publiko, mga tao, mga bata nga mga batanon nga mga ang saman fatherless home. Kadtong wala giatiman o gitudloan sa ilahang ginikanan. Okay? So, kay wala man gitudloan, o gingon ni Lord, kay bisan unsay ipugas sa tao, mauusab ka na ang iyang anihon. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Choices have consequence. Kaya, ingon ni one of Satan's most deceptive and powerful ways of defeating us is to believe a lie. Usas mga maayo kayong tactics ni Satanas nga mapildita is what? Para motuotag unsa ang baka. Have you remember this? Ingon si Daddy itong last time nga dugay na niyang wali. Lie is always a lie, even if everyone believes. Tanawa. Ingon sa kalibutan, okay na basta nagkahigugma ay mo. Diba? Mo na, daghan nga ang saman. Usong ipon-ipon na lang. Ang sa pa dyan, okay na basta nagkahigugma ay mo. Ang sa nahitabo, daghang mga early pregnancy. It's not because kay ganoon, wala sila gigiyahan silang ginikanan, but they are one of the believers sa baka ni Satanas. Okay na. Sa pagid nga term, I have heard this term sa one of the cast sa Showtime. Bastang wala kang inaapakang tao, gumawa ka ng mabuti. Ingon sa iyang sumpay, imog yung mapahimutan ng Diyos. Bisan pag ibaliktad o bitwist di mo ang kabuhatan sa Ginoo, do you think you can give honor to God? Oray daghan karon din sa Pilipinas. Unya kano sana kabalo mo gina-celebrate na every July, month of July, kanang gitawag nila month of pride. Kasi ka-celebrate na mga LGBTQ. To prove nga usaman, ingon ani naman ko gibuhat sa Ginoo. So, I'm not telling nga dili na to sila higugmaon, dili na to sila kanang i-set aside na to sila. Ang point is dapat unta kung if God give us the chances kita mo gamiton nga makadungog sila mensahe sa pulong sa Dios. Kanang dili na sila motoho sa bakak nga gihatag ni Satanas. Then let's grab it. Atong pahimos lang ng panahon, kita mo'y gamiton. The biggest lie is that there are no consequences to our own doing, according to Charles Stanley. Ang pinakadako kuno nga bakak nga gihatag ni Satanas, okay na, why problema na. Consequences to our doing. Every choices have consequence. Kung hindi natin ni Muhammad karon, next meeting natin yung manon. Okay? So, God reminded us that you are free to choose. Libre ang mupili. Okay? Pero take note of this. But, everybody say, you are not free to choose the consequence of your decisions. Di yun ka kapili kung unsay resulta sa imuhang desisyon. Pananglitan estudyante, di ka magtuon
Makapilit ba kasi mohang grado? Dili. May manaog, dong, anong 75 para man imong grado? Half day pa gani ko na ni eskwela pa, unsa na lang ka, whole day, 150 na. Ay tagpili ko na, no? Dili man. So you are free, we are free to choose, but we are not free to choose the consequences. Igo na lang yung tamangan muani sa atong unsaman decision. What we have decided before, we are living right now. Kung unsa kuno ang ato ang decision kaniadto, mauna kita karon. Sakto dili. Nag-decide ko sa una nga sa man, kaon gyud payo mo carbohydrates kay kuan man ko na construction worker kanang mupala og minasa dahil mubaw og kanang puthaw init man na kayo sa banat jud ko kaon hangtod na anad ako ang stomach. Yung more on carbohydrates, tingnan nyo ngayon. Abunda, panalangin nga panalangin, dako nagtiyan. Diba? So, man akong decision sa una, kasi nag-suffer. It's me, alone, not you. Pero kinsay maapektuhan sa ako ang gastric acid, it's my family. Gano man. Pag sige man ko kahasol sa wasawa mo, galayan akong pamati, galayan akong tiyan. Okay lang ng tiyan, ay lang nang naong. Diba? Then, choices is what? You first make your choices and eventually, your choices will make you. Ikaw una mo himong desisyon. Pag abot sa unahan, ang imong desisyon mo ay mohimo nimo. Kung unsang imong desisyon, mao ka. So kung dili ka mo decide, pananglitan. Karon pagkanin ninyo, nag-decide mo nga mao ni ako suoton, mao ni ako suoton. So, mao na kayo na inyo hang naong mga gwapo o gwapa. Pero kung wala mo nag-decide nga mao ni mo, okay lang di manudlay, paits na ni. Mao na magkatuiris mo na to ang dagway. Nakawa na to, mao ni pasabot ani nga praise. Kaya ingon si Jack Canfield, everything you experience today is the result of choices you have made in past. Ang tanan kuno nga imong nasinati karon kasakit, kalipay, kabugaton o unsa pa mga problema mao nay resulta sa imong gipili kaniadto. Kuha na to. That's why sa atong pagpadayon, sa ato ang minefield number 3, gipahimangnuan ta ni Lord. Everybody say, assume responsibility. Okay? Mabitaw ng ang ilimnon, may pang ilimnon, kaya gibutangan o unsa man. Drink responsibly. Kita usahay, wala tayo responsibilidad. Kahit gani sa pagtuon sa pulong sa Dios, kahit gani sa pagsunod sa gusto ni Lord. Murag dili na to feel nga part wala tayong pakialam. Which is kanayon bang alam mong kaya mong gawin, huwag mo nang iasa sa iba. Gawin mo na. Because we have what? Responsibility. Huwag mong iasa sa iba. Gawin mo. Ganun man, as part of the body of Christ, ingon nga mga anak sa Diyos, magtotoo ni Jesus Christ, o nakadawat sa kaluwasan, every one of us has the word responsibilidad. Nakuha? Nasabtan? So every Christian is responsibility of telling about the love of Jesus Christ. Ang matag Kristohanon dunay responsibilidad kay ipakita niya ang gugma ni Kristo ngadto sa uban. Ang matag Kristohanon dunay responsibilidad nga sa man mo invite aron nga makaila o makadungog sa pulong sa Dios. Ang matag Kristohanon dunay responsibilidad nga sa man to make the right decision. Ano man, pag wala ta ng responsibility, dili nato ibati nga natay responsibilidad, aasa tayong lahat sa iba.
Unsay mahitabo na to? Atong ipasangil tanan sa uban. Unya dili biya ang uban mo nagdesisyon para sa imong kinabuhi. It's you who decide for your life. So you are accountable. Duna kay kitang tanan, dunay tulubagon at tubangan sa Dios pag-abot sa panahon. Nga makikatubang ta sa Dios. Pangutanon ka ni Lord, dinhi nga sa kamong pangutanon. Okay? Igleed, Vincent Awa, imuhang mga friends, imo bang gisultihan may tungod sa kong gugma? Imo bang ipakitaan sa paggawi? Pinagi sa imong paggawi, may tungod sa kong gugma? Sakit tubag nimo do. Busy manggod ko Lord. Then hinga side. Ingon mangutana si Lord kang Ivan. Ivan may Jugino, ani diri sa kuha tubangan. Nakakita ko nga naay gisultihan. Giyon sa man nimo sila pagatiman. Sakit tubag nimo kay Lord. Sakit tubag kay Lord. So again, our topic tonight is assume responsibility. Tanang mga anak sa Dios, dunay responsibilidad. Ingon si Lord in Genesis chapter 1, atong lang taon, asa una gipakita ni unang nahitabo nga ang tao giilad sa iyang responsibilidad. In Genesis chapter 1 verse 27, busa gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingong dagway. Natawa niyo ang katupad. Tantawa. Ingna imong dagway padas ni Lord. Ingna. Ay, usay sa kataway kamo yun. Imong dagway gibuhat parehas ni Lord. No, it's not literal nga mao gyud ning dagwaya. Ang point is we have eyes, nose, mouth, tongue, ears, teeth. Mo na pasabot. Pero dili gina nga mo ni ilong ni Jesus Christ. Hindi ko rin kuman, uy, panabangi! Dili na mo, ha? Dayon, ganda bitang, God made us with social life. Yung kapaluta magigpinggil, gano'n man. Father and the Son and the Holy Spirit is what? Na sociality. Dili sila idja-idja. Dili sila selfish. Kanang bitang, dili sila inusara. They are working together. Nagtrabaho sila. Muna kita working together. Muna sa tuwing anniversary karong July 27, kuyog ta dito. Adto ta dito. Di ba? Oh. Sumala sa dagway sa Dios. Dagway ka sa Dios ng tapad mo. Gibuhat niya sila, lalaki o babae. Iyang gibuhat sila. So, pag sultian na ni Lord, that means to say, it's perfect. Nakakita na mo perfect? Ha? Kita na mo, wala pa. Pangutan na akong asawa. Kita na siya perfect. Basta kay kita, gipog perfect yun. So meaning to say, perfect ang gibuhat ni Lord na babae o lalaki o babae. Look at this, ang chronological na pagkahimo ka ng pasunod. Kisay mo nang gibuhat? O? So dili tinod ang ladies first. Kung kaon, this person no. Bitaw. Di sa ganang dili is not all about food. Dili lang sa pagkaon. Gituyo nagbuhat sa Ginoo kay naa siya responsibilidad. Sa ganitong topic ron, assume responsibility. Okay. Okay, panalanginan sila. O ang Dios, unsay gisulti? Miingon kanila, sanay kamo og panaghan. Sugo sa Ginoo, panaghan. Pwede rin na mga anak dahil pastor og 50 ka buok. Pwede! Basta kaya ni mong pa-eskwilahon. Grabe, 50 ka buok. Pwede, basta kaya ni mong pag-anon, pa-eskwilahon, taga-alog. Kung saan. Tanan, i-provide ni mo. Pero hindi mo kaya, ayaw na lang pag-anak, ayaw na pag-minyo. Pabiling single. Og look pa ang yuta og dumalaha kini og kamo ang magahong ibabaw sa mga isda sa dagat o sa mga langgam sa kalangitan o sa tanan nga buhing binuhat nga naglihok sa ibabaw sa yuta. Kinsa daw magbuot? Kinsa? Hello? Kinsa ang magbuot sa
ibabaw sa mga isda sa dagat, langgam sa kalangitan, tanang buhi binuhat nga nagalihok ibabaw sa yuta. Kisay magbuot, kisay magdumala. Kitang tao, grabe si Lord, no? Palangga kita sa Ginoo. Pag ingon sa tao nga, dili na pwede makaon, bisag lami kay ikaw, dili na makaon. Sampula na to. Pag ingon sa doktor nga, sa man, ayaw nagkaon og rice. Why mahimo? Di ka pwede mo ka og rice. Ganaman, kay paspas mo subida ang imuhang sugar. Pag malampas na, in short, diabetes. Ayaw nagkaon og mga saman acid foods. Nga naman, kay pag-abot sa panahon, imuhang gastritis. Sabi ni Saya, kabuhi. Unsa man yun, imong arthritis. Unsa pailain? Basta mga daghang mga tiis. Di ba? Awil na. Dayon, iguna na si Lord, bless at huwag kinabuhi. Sumpay pa. O ang Diyos, miingon, tanawa akong ihatag kaninyo ang tanang tanong nga naghatag og binhi nga naa sa tibuok nga yuta. Giyon sa daw ni Lord ang tanang tanong nga naghatag binhi. Gihatag. Meaning to say, everything is provided for our good. Ganyan tayo kamahal ni Lord. Kaya ganyan itong lyrics sa to. Walay sama, walay sama, walay sama sa imong gugma. Ang sumpay, sige sumpay ito niya. At itong kalibutan tuyukon, kadagatan sa lumon, ang pandig yun pi makakita, sama sa imong gugma. Nganong bation ni muna, kapoy kay tapulan ka klase nga tao. You don't understand your responsibility. Wa nimo gibati nga nauna kay responsibilidad. Mo nang okay ra nimo simba, okay ra nimo nga mga lagad, okay ra nimo di mo basa Bible, okay ra nimo dili mo ampo because you don't feel it. Wa nimo nasabtan ang imong responsibilidad. Ingon nga lang sa Dios. Kaya ingon si Lord. Everybody say, God has created you to handle handle responsibility. Gitagaan ang responsibilidad. Tanawa. Verse 28. Yung sa ingon, o kamo ang maggahom. Responsibilidad nila. O sa gihatag kagahom, kung sa gihatag sa to ang responsibilidad, atong kinabuhi or ibabaw sa isda. Di ba ang mga butang nga gihatag nga mga binuhat creatures ni Lord? Creations ni Lord, ihatag niya sa to ang responsibilidad. Sumpay pa. Apil diha ang sanay ka mo. Mo na responsibilidad nga gihatag ni Lord. Unsa pa jud? Dayon, mga binhi nga nasa tibok sa yuta. So meaning to say, Genesis chapter 1, verse 28 pa lang daan, doon na responsibilidad ang tao. Kanos naman igilan ni Satanas. Let's have this again. Basa tabalik. You are the happiest when you successfully and effectively handle responsibility. Sabi ni Saya, ingon siya, ikaw ang pinakamalipayon nga tao kung imong natuman nga malampuson o mapuslanon ang responsibilidad nga imong ihatag kanimo. Just like sa music team, ingon ko sila na ambot ang panahon nga kasabang yun ako sila. Nga naman, pag dili mo tarungon imong responsibilidad, nagtugtog lang ka diha, sunod Domingo, bisag maurang kanta, di nakakahibalo, malimot na ka. Because you take your responsibility, what? It's irresponsible. Basta kayo makatukar lang, mga kanta. Fights. Di ba? Wala nga sila. A music team, personally, I will tell you, makadawat yun na sila kasaman. Pahimang no. More than pausahay, kay samot na nako kong tigog. So again, God has created us to handle. Gibuhat ta sa Dios kay dunay responsibilidad. Ang sa responsibilidad, number 1, as abana,
Ingon ni Lord, Colossians, in the book of Colossians, husband, bana, higugmaa ang inyong asawa. Na i-kondisyon wala. Wala man ingon si Lord nga sa man. Unya na higugma inig mo timplag kape. Unya na higugma inig manglaba. Unya na higugma inig manglimpyo sa balay. Ingon si Lord, love your husband, love your wife. Bana higugma ang iyong asawa. Look at this. Wife, magpasakop sa imong bana. Ay, yung pagbuot-buot sa imong bana. Ang sa manang ay pagbuot-buot, dili pasabot nga dili ka pili mo decide. Pero every time you will make a decision, you always tell your husband. Yan naman, maunay dakok ni mong tulubagon at tubangan sa Diyos pag imo ng supakon. In short, gubot kaayo ang pamilya, pagtrabaho mo ang trabaho nga nilihi mo. Ako ha? Number 3, mga anak, ingon si Lord, Ephesians. Naagya po na sa Colossians. Children, obey. How do you obey? Verse 2. Honor, pero bunak-bunak ang tila. O sige, hugas ko na ito. Yamid pa ng dagway. Bibitaw maulian, mahiwi, bitaw pirme. Kaya, ingon si Lord, we are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Kanang duna ko na itatagbawan sa atong kinabuhi kung atong nahimo ang gihatag nga responsibilidad sa Dios. Hindi kinataw. Paunsa man na nahitabo nga di nato matuman ang responsibilidad ingon nga anak sa Dios. Na ay sakit gipadala si Satanas. Kabalo mo sa nasakit, di ba kay ganiha? Pag masobraan ng sugar, sa tawag na diabetes. Pag masobraan ng acid, gastritis or arthritis. Si Satanas na igipadala nga sakit. Para dili nato bation nga natay responsibilidad. Kabalo mo sana? Talataw na, let's have this. Everybody say. Sakit na, excusitis. Masa nang excusitis? Always excuse. Excusitis is a mental disease that makes you believe others are always at fault for the bad or unpleasant things that happen to you. Ang excusitis kuno, maunay sakit sa panguna-huna nga kanunay nimong gituuhan nga uban kanunay mo isad-ad kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Ang uban tao pa may nagdesisyon sa imong kinabuhi dili. Pananglitan, yun nanin. Nida ko akong tiyan, nisaka akong gastric acid. So, na ako'y gastritis. Kakin sa manang sayo, inyo ako. Karon ka nagpakaon mo, na lechon baboy, lechon manok, tanang klase sa lechon na lamig yun ikaw. Kakin sa manang sayo, dahil mag-anda mo soft drinks, lamig mo kayo, tanang klase sa soft drinks. Na Coke Zero, Coke 1, Coke 3, Coke... Coke 7 taman. Coke original, Coke Piki. Dayon niinom ko, kakinsa lang sa'yo. Inyo ako. So do not blame others for what is happening to you right now. Ayaw basula mo ba kung unsay nahitabok sa imo karon? Ngano man? Because that is unsa daw na klase ka sakit? Excusitis. Pasig naata anak karon. Lord, help us that we will assume responsibility. Okay, another one, excusitis. Mga kinaiya. Blaming others for the choices you make and for the consequences of those choices. Ginapasagin mo sa uban. Not assuming responsibility. And you know what? We have top excuses. We're not the top 1 excuses. Ang sani? Top excuses, circumstances, mga panghita ba palit? Di ko kasimba, kay kulan, manggod. Naipayang wala. Naipandong wala. Maliban na lang kung nagbaha siguro. Then, nakay pamasahe. Naisakyanan wala. Excusitis, sakit na to na.
Dayon, wala mang good ko'y opportunity. Wala ko'y friends, wala ko'y kaila, wala tanan. Excusitis. Masabi dyan, ay, busy ko. Kabalo mo, inadequacies, parehas ni Moses. Ay, ganun ako man, Lord, kanang dili man kayo kabalo mo istorya, man ko. Excusitis. Other people, ay, si Ivan manggod, ay, si Shainet manggod, ay, si Bijen manggod. Di ba? Other people, family, friends, and somewhat like leaders. Kita mo'y hinungdan. Nga magkaroon ng sakit. Nga mukatay ang sakit. Paspas na ba kayo lima ng good? Ingat pa ni George Washington Carver, 99% of the failures come from people who have the habit of making excuses. 99% kasagaran tao nangapakyas kay naa sila'y kinaiya nga singigra o excuse. Diba? Kananglitan, may excuse ako pastor kay kahigo na kay ko. Ano wala makanangidaan sa balay? Kamano makaway CR diri? Di ba ito pagkagawan? Inigbalik ni mo, amen. Ako man na di ay. Di ba? Nasa pa? Ingon ni Benjamin Franklin, he that is good for making excuse. Siya nga maayo kaayong mo excuse. At mangitagdaghang rason excuse is seldom good for anything else. Talang sa ragid kayo sa mahimong maayo. Kasagaran pakyas gid ang kinabuhi. So sa padyo, I attribute my success to this. Ingon si Florence sa pagbasa di ko kasabot. So ingon si Florence, I attribute my success to this. I never gave or took any excuse. Ingon siya, nakabuot na ko ang kadaugan o kalampusan nga naman because I never gave any excuse or took excuse. Somewhat like I have someone friend nga dili na ko mo eskwela. Moto nga gitawag na ko siya, is that enough excuse or reason for you to stop? Kay nabagsak ka or kay gamay mong grado or anything else? Then nihilom siya. Wala sa kabalo sa ito bago din. Siguro ato nga time nagampo siya sa Ginoo. Usa kay tuyo ni mo nung anong ingunanin na hitabo ba ko kinabuhi. Sa una, mag-eskwela ko excellence man ko sa high school. Kung sa mga top 1 man ko pirmi, pag-abot na ko college, ikalit naman kong top 4. Di ba? Ask God. Do not say excuse. Kaya nga naman, kung sa inaana, we have responsibility. So, ako ang responsibility, katong time nga, down kaysa nga, di na sa ganahan mo eskwela, tagay ko reason nga, mundang ka, valid reason nga, mundang na kag-eskwela. O sa katubag, pa-enroll tang duha, ubananti ka, ikaw rin pa-enroll, ubananti ka. Okay? So, na-encourage sa bansa. My responsibility is to encourage you, to remind you that we need to, but be what? Wala tayo kinaya ng excuse. Sakit na, excuse-itis. Kanya, para mas masabtan na to sa Tagalog. Ingon siya, lisuray, masahan na ko yung databi, maglisag kalitab daw. Salamat Lord, nakabasa sila, maglisag. Ipinanganak kang mahirap, dili mo na sala. Pero mamatay ka, 60 years old, 70 years old, naglisog gihapon ka, kaya kinsa na nasala? Imuhan na. Another one. Basta ta. Go. Kamu dyan, dili mo ganaya sa ipinanganak kang pangit, ay huwag lang taon ako, bantay mo niya. Hindi mo kasalanan yan.
Pag-abot mo ng 40 years old at pangit ka pa rin, my God, daghan na kag-make up with all the... Adi mangod mo ka-afford? Paling ka mo! Di ba? Pag-plastar pa lang sa imong buhok. Lord, tabangi po, oy. Ato bang po sa amin? Bahalag makahatlok, alantaw mo sa amin. Pugos nga ni kong lantaw sa mga sa amin, nga mag-hiyod pa akong namo. Munang gunita na kong sa amin para di mo liho. Maniguro ko, ito, pag ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan. Pero pag abot ko 40 years old, sa lahat na ginani mo, just as they say sa taas, ipanganak kang ganit ka ng mahirap, hindi mo nasala. Pero kung mamatay ka nga, naglisod lang hapon, sala na ginani mo. So again, no excuses, assume responsibility. Okay? Natawa ng bangko nga bakante. Kakinsa ng responsibilidad ni malingkuran. Kakinsa ng responsibilidad. Hello, dirita kay daghang bakante nga bangko. Kakinsa ng responsibilidad nga malingkuran ng bangko. Hindi ko niya bilang. Sige. Responsibilidad nato ng tanan. It's not only the pastor, it's not only dili lang para sa pastor, dili lang para sa mga naglingkod, nagmanibahay. But everyone is responsible for that. Ganun man, naapay ka lang din sa sindangan, nga wa nakadungog sa mensahe sa kaluwasan mo ng wa na malingkuri. Nakuha, nasabda na to, kisa may gamiton sa Diyos. Kita ng mga anak sa Diyos. Lisod po gamiton sa Ginoo tong dili niya anak. Sugoon sa Ginoo tong dili mga anak. Ang sugoon sa Ginoo kadtog yung mga anak niya. Di ba? Ano naman, mabitik si Lord anak. Although kaya ni Lord, pero mabitik si Lord ni Satan anak. Mayroon si Satan, grabe ka Lord, kabagak, hulibog na mong gilig mo na anak, imuhang gamiton. Siyempre, ang gamiton ni Lord is, ang mga anak niya, ano naman? It's because when God uses our lives, do 9 blessings nga ihatag si Lord. Ipadala doon na niya. Bigyan sa ikaw sa panalangin. Ay, hinayaw. Di mo ganahan panalangin? Ang tubag ni Lord? No excuses. Assume responsibility. So, kanusaan niya ipadala ang excusitis? Genesis chapter 3 verse 1. Karon ang bitin labang malinglahon kay sa tanang ihalas nga mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios. Grabe no? So ang bitin, kung di ka bantay, di ka abdik mo bantay sa kinaiya sa bitin, ay murag yun ang labay-labayan. Murag walang nangyari sa bitin, kay halos di na mo ginhawag, di mo lihok. Di ba? Doon na lang tawa, abdik dyan ta. Ang bitin, abdik por kayo. Siya mo'y, kanang gitawag malinglahon, siya mo'y pinakanindot ng gibuhat ni Lord sa mga hayop mananap. Tayo ningon sa bitingan ang bitin. O, bingon siya sa babae. Nag-ingon ba ang Diyos? Dili nagsugod ang unang ilad, excusitis. Dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman. Nangilad nagsugod ang bitin. Sa sumpay. O ang babae, mitumag sa bitin. Tanawa ha, kaya ang babae na mati sa sugod sa ilad sa bitin, excusitis. Ang sa ito ba, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Pinodili. Kaya gisugo sila sa Diyos. Unsay sumpay nga kay namati sa ilad, unsay gisumpay sa babae nga ilad po. Apan mingon ang Diyos, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy. Supposed to be period. Kay mo na instruction ni Lord nga na sa taniwala sa tanaman. Tama na tanan. Supposed to be tama na diri period na. Unsay gibutang sa babae nga ilad? O bisan sa paghikap ni ana aron dili kamo mamatay. No. Kay namati sa ilad, excusitis, unsay gibuhat sa babae? Automatic na tangdan. Di ba? Inana kasagaran ng excusitis.
Paspas makatakod. Dayon, sa paisumpay na itabo, the root of all sin is the suspicion that God is not good. Ang tanang kunong ugat sa sala, ang pagduha-duha nga ang Dios dili maayo. Mabitaw nang natay kanta nga katong kanta na to nga kanunay kang matinud-an, kanunay kang maayo ka nako, di ba? Ang tanang ugat sa sala mao ang pagduha-duha ng Dios dili maayo. Abisan pagproblema pagsulayo kay nagduha-duha ka nga ang Dios dili maayo, lantaw nimo na nga sa man dili gyud maayo ang Dios. So paita karon diri na. Og sa dihang nakita sa babae, o meaning nagsultihanay sila nga wala niya nakit-an tong unsa man bunga sa kahoy nga gibawal ni Lord. Karon kay gisumpayan man niya nga bisan gani sa pagtanaw dili mao na nga o pag-abot sa verse 6 ang sumpay og sa dihang nakita sa babae, meaning nilantaw gyud ang bayi nga ang kahoy maayong kaunon ug nga kini makalipay sa mata o nga ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon. Tuana. Unsay unang gigamit para mailad ang tao og ma-excuse? Unsa daw? Mata. Pantay dita. Yan naman. Ngayon na ni ha. Dali kay natong makita ang puling sa uban, pero lisod na itong lantaon ang troso na nasa tuwa. Mata. Atong klarohon, paspas ninyong makita ang akong kaitong, pero di ninyo makita ang akong katahong. Pangutan na si Jenisim. Another one! Klaro, mas klaro. Mas dali ninyong lantaon ang hugaw sa akong nawong ug sa akong mata kaysa muta nga naa sa inyong mata. Sakto dili? Sakto dili? Oo. Mao ni unang excuse ni gigamit mata kay pag ang mata maputaan na gani pag 100% madamay ang una-una kasing-kasing. Dayon sa bikuha siya o to ana kay nilantaw kung wala lang ginunta nilantaw si iba ang babae wa pa ngalan si iba din babae pa wala kita siya milantaw balag nagtabi siguro sila dito sa makakuha pero kay minglantaw man natawang senaryo og sa dihang nakita sa babae kay Israel sila dili bisan gani sa paglantaw ang mga estudyante no coaching. Cheating is a crime. Kung sa imo na estudyante, isang kabalo di ka sa answer. Mundo nga ba dyan? Di, tanawa. Bagsa kinuon. Diba? Kung mikuha siya sa bunga, niini o bikaon. Ganong nikuha siya sa bunga? Kung say unang excuse o ilan ni Satanas? Kay nilantaw. Ayaw lantaw. O gihatagan, tanaw, nanamay pa Job. Diba? Last time, choices have consequence. Pagbuto sa landmine, na-splinter, o nara-splinter. Ang babae na unta mo nakasala. O sige buhat niya. Basa. O gihatagan niya ang iyang bana nga kauban kaniya. O tanawa, damay-damay na dis. If we will not take responsibility, daghan ang maamong o padamay. Nagawa na to. Daghag maangin sa atong sayo. The same way, kung buhato na to atong responsibilidad, daghag mapanalanginan sa atong ginabuhi. Pero mas daghag maamong kung magbuhat tao sayo. Nilisod na ba kayo ni i-recover? Ayun, sumpay-sumpay. Verse 7. Unya, nabuka ang mata nilang duha o sila nakaamgo nga sila hubuko. Ingon siya dan, Hoy!
Tanawa si Adan po danghag, si danghag, si Adan ang laki na ipagadanghag. Ngano man, tanawa o gihatagan niya ang iyang bana. Gipasagdaan niya iyang asawa nga mulantaw dito sa sayo. Di ba? That's why take assume responsibility. Husband, bana. Di ba? Pag nag-decide yan mo ang asawa o sayo, kaya pasagdaan. Badlunga dyan. Nga naman, kasi may tabo, angin tatanan. It's not blaming the ladies. Dili na pagbasol sa mga babae. Pero yung na nila tawa. Kuyog, sila rin duha tao dito sa tanaman sa Eden. Meaning to say, nagkuyog-kuyog, hindi silang duha. Hindi sila magbulag duha. Kaingon mo siya na, laaya po doy, may pang mga hayop na iparis, ako wala. O di kita gana sa paris. Di ito niya diyan, ito dala-dalakan, tama? Kuyog-kuyugan. So kung asa mga ito ang babae, ito po siya. O pag istorya sa bitin, naging-istorya ang babae, huwag niya gibatlong muna daan. Pagkaon sa babae, ilang taong babae, may kuha, huwag po niya batlong nga, iyan niya pasagdaan. Yan naman. Suko ang babae, ay kung balunga pa. Muna yung mahitabaw na ito, basta dilita mabinandayon sa atong kinabuhi. Unya, excusitis, ipasangil dayon na ito sa uban. Tama? Sa inasunod na hitabo. Unya, nabuka ang ilhang mata, o sila nakaambong nga hubo, uy, wala di kay sanina iba. Abunan, di ang mata. Wala di kay sanina. Di ba? Alay na po matawon nila, no? Sample ito. Asa na? Busa, nagtahi sila og mga dahon sa higira, o gihimo nilang mga tapis alang sa ilang kaugalingon. Kuha ni self-righteousness. Sa man ang self-righteousness, nagbuhat silang kaugalingon nga para mahimong matarong. Muna nga nagputo sila sa ilang kaugalingon og dahon. Karon sa nita usunod. O nadungog nila ang kasikas sa Ginoong Dios nga naglakaw dito sa tanaman sa pagka-kilom-kilom. Medyo gabi na. O mitago ang tao ang iyang asawa dito sa taliwala sa kakahuyan sa tanaman. Dito na nagsugod na ang unang resulta sa excusitis. Unsa na daw? Mitago ang tao o ang iyang asawa dito sa taliwala sa kakahuyan sa tanaman. Unsay unang mahitabo pag-excusitis? Wala yung dili niya Yesu mo responsibilidad. Maulaw na. Ay, maulaw mo kumato sa simbahan. Oh, it's because you don't feel, wala ni magibati nga sa man. Nagtuo ka ni Jesus Christ. Nung dili ka mo ani sa simbahan, maulaw ka. Gawa na to? Sumpay pa. Apan ang Ginoong Dios mitawag sa tao ug mingon kaniya, hain ka. Nagpasabot ba na ang Dios wala kahibalo kung asa siya ang babae o ang laki? Ha? Nagpasabot na? Wala. Nakita sa Dios ang sayop nila. Natabunan sila sa sayop. Because God is perfect. Ang sayop mo'y nakita sa Dios. Pero nahibalo ang Dios kung asa sila. So itubag nila. O nadung siya, itubag siya. Nadungog na ko ang imong kasikas diya sa tanaman. O nahatlok ako. O, gawas na ulaw. Kung sa sunod resulta. O, mugawas din ang kahadlok. Paspas na ba na? Magsunod o pag-idayon na. Dili na ingon nga na maulaw ka karon ugma pa ka mahadlok. Paspas na, sunod dayon. Pagka ulaw nimo, automatic mo sunod ang kahadlok. Kay hubo man ako, busa, mitago ako. So ito bag ni Lord, umingon siya, isa bang nangingon kanimo nga hubo ikaw? Mikaon ba ikaw, gikan sa kahoy nga gidili nako kanimo sa pagkaon? Tanawa ang instruction ni Lord. Ang sa ingon sa babae, bisan sa pagtanaw, dili pwede. Ang sa ito bag ni Lord, mikaon ba ikaw, gikan sa kahoy nga gidili nako kanimo?
sa pagkaon. Di ba ang ingon ni Lord ni kaon? Pero gidungagan sa babae og excuse or ilan. Kasi nita mo, nakakaon. More na instruction ni Lord, ayaw kaon. Pero kay gidungagan sa babae, bisan gani sa paglantaw, uy, laki. Tura. Tuan na. Sugod na. Sugod na, no? Ato sa lantaw, o ang tao miingon ang babae, tanawa, ingon, kung ito pangutanan ni Lord, ni kaon madiay ka. Sa akong gibawal o gidilig di mo nga kaonon. Wala na lang dito pag-diretso si Adan nga, Lord, wala man gud ako sa gibadlong Lord. Namati ra man gud ko silang istorya. Unsay unang excuse gibuhat ni Adan sa lalaki? Ang bayi man gud Lord, mo kalimang bayhana ni. Kasi kita, ang babae naghatag nimo kanako, aron akong ikauban, siya ang naghatag kanako sa bunga sa kahoy. Wala niya gibadlong ang babae. I do believe nga nagkuyog ni sila. Sila na duha tao sa tanaman sa Eden. Dili ni sila pwedeng magbulag. Kaya nangaghugod siya din, may panghayop na Paris, ako tanan ni wala. Kuyog-kuyog ni sila pirmi. Meaning, mingawonon ni si Adan. Pero panahon nga naging-istorya, ang babae sugod dito sa ila. Huwag niya badlunga. Nga naman, wala niya gibati ang nainalimtan niya ang responsibilidad nga gihatag sa Dios. Muna nga, ikaw manggod, di ba? Muna ta karon? Si Kuan manggod, si Langlang manggod, di ba? Si Jillian manggod. Ingon anak ta. I always remind sa music team, kamo swerte kay mo nga nag-practice karon. Nga naman, namoy gitara nga ma, kuskus. Sa una nag-practice ko gitara, no excusitis. Akong gi-practice na gitara kanang silhig lanot. Usahi makaon pa nako ng tukog. Unya kanang silhig tukog, ako nang dulog-dulog nako ana hantod nga nagdanggo ko nga gitara kagata-kanta gibukaw ko ni mama. Nasuko pa ko. May panakong concert ba niya imo kong gipukaw pasaba diha yabang kay tingo kunya tukog pa nimong gikuskus. O swerte ka music team, you have the bass guitar, electric guitar, acoustic guitar, keyboard, electric drums. Tapos dili pa ninyo tarungon. Nindot na kaya itong sound system. Book now pa ang church. My God. Yung mingon pa na, ay, maulaw ko mo ato dito. Di yun, excuseitis lang. Daghang kitang excuse. Ay, kay busy ko. Namuha na kasagarang problema na to. Asa na nagsugod? Dito sa itong ginikanan nga laki, mga laki. Muna nga ayaw, ginigna nga, si Kuan Manggod, kita, laki, tanawa, dako katang responsibilidad. Diba? Ano yun? Huwag ang Ginoong Diyos mingon sa babae. Muna. Si Lord, dili siya unfair. Patas si Lord, tanawa ha. Wala niya giingnan diretso ang laki nga, ikaw, kay nikaon man ka, dungol-dungol ka, kanami, pwede mong tikdulan, doklo na mga ulo. Wala niya giingnan diretso ang laki. Si Lord fair. Namati sa siya sa side sa laki. Dili judgmental si Lord. Saan ang judgmental? Dili bitaw sa one-sided nga, dili siya mamati sa side o on the other side. Namati si Lord. Kung gusto ni Lord nga mo assume mo responsibility si Adan. Lord, sorry Lord, wala ko na po ni kaon ko Lord, wala mo ko na po badlonga ang babae. Nga gihigugma mo ko na ko siya Lord. Unang nakakaon ko niya pagkaon ako Lord, lami man po. Nagpahinayak na lang ko. Huwag ganyan na si Adan. Ang laki. Yan yung gibaso lang babae. Magabot din sa babae. Dili one-sided si Lord, dili sa judgmental, depressed at dagko na kawag hapon kay Pulos. Tanawa ha? Dili na si Lord, fair si Lord. Huwag ang Ginoong Diyos mingon sa babae, unsa man kining imong gibuhat? Lahi ang question ni Lord sa babae kaysa laki. Ang laki, may kaon ka ba? Ang babae, ang question ni Lord sa babae, unsa man kining imong gibuhat? Ang babae miingon, bitin mong good Lord. Dili lang kay ang laki kabalo mo, excuse.
ang mga bayi po. Ang bitin, mga good Lord. Milingla ka na ko. Ilaron ba yun ang Ginoo? Di ba no? Eh sa sunod Lord, masimba na dyan ko, mabayad ako sa kong naday tayo kabayad sa Ginoo. Kisa may tagiyan ng Domingo. O dili ta Domingo nagsimba karon, kisa tagiyan sa adlaw ng Domingo. Kita ang Ginoo. O makabayad na ita sunod Domingo. Ha? Kabayad ta dili? Dili. Kasi susunod niya na lang ko dapit Lord, mag-oras Lord magampo. Nakatulog bitaw, isa may tagiya sa oras, ikaw ang Ginoo. Oh. Unya diutik makabayad ta. Dili ang bitin milingla kanako ang babae ng excuse po. Sakit na to na excusitis dito na una gipadala ni Satanas hangtod karon nagdaladala ta na. So if we will not take responsibility na kita mga anak sa Dios sa tinugyanan sa buluhaton, usa man ibasol nato sa tanan sa usa ka tawo lang. Di ba? Again, I'm telling you and asking you, kakinsang responsibilidad diha nga malingkuran ng pangko? Ato, dili ninyo, pila taon ko ninyo ha? Palihog lang. Apil ta. That's why I'm making Bible studies anywhere. Ngayon man, sa man, makadungog silang mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Dios, sa kaluwasan, sa grasya sa Dios. Yang require ba nga, hindi man ako Bible study, na doon ako diretso sa simba? No. Let them, Jesus, add them and sit that chair. But I'm always reminding them, ngayon sa man, inig Domingo, kinahanglan mo at tumog simbahan. Kung wa mo'y simbahan, na simbahan nga gi-offer sa inyo ha, sindangan Grace Gospel Church of Christ. Diba? Dili kayo mahatag-tag excuse. Nakuha na to? Ingon siya. Sumpay pa. Verse 21. O kang Ginoong Dios nagbuhat og mga bisti nga panit alang kang Adan. O nanay nga lang si Adan. O siyang asawa og iyang gibistihan. Tanawa, this is the first shadow of righteousness na gibuhat ni Jesus Christ. Iyang kamatayon dito sa krus. Unsa lang first shadow? Pinakaunang panagway o pananawon nga si Jesus Christ muula sa iyang hamiling dugo dito sa krus. Imagine ka, kuhaan og panit, naay pag-agas sa dugo dili, wala. Unya kini gipanitan karniro ni. Sa ubang version giklaro kung unsa ni nga hayop. Dili ta maunawa na sa Ginoo. Di na to tarungo na tong kinabuhi Kristohanon. Ipasangil pa nato sa uban. Provided ta ng ni Lord ang atong gikinahanglan. Dili pa gyud nato tarungo ng kinabuhi. Dili nato ang pinga natong kinabuhi. Sige tagampo og good health kung sa oras matulog. My God, alas 3 sa kadlawon. Mumata po alas 6, maligo pa. Oh. Diba? Assume responsibility, gano'n man. Palangga kita sa Ginoo, tanawa. Bisan pag nakasala na si Adan o si Iba, o sige buhat sa Dios, gibistihan o mga bisti nga panit alang kang Adan o sa iyang asawa o iyang gibistihan sila. Provided ni Lord ang kaluwasan, iko na lang nato isulti o ipakita sa ilaha, pinaagi sa ato ang pamatasan. Hello, are you with me? Tamang tagalas 12 karon, wapit ay klase og maa. Pwede rin pag mga tamo tagalas 12 sa buong tuma. Joke lang. Kung hindi ito matiwas, sunod na po. Ako na to? Sige. Another one. Irresponsibility is not a neutral thing. Ang pagka-irresponsibilidad, dili na siya ka ng okay lang. Somebody ends up paying the price for our irresponsibility. Tanaw ha, yun siya. Ang pagka-irresponsibilidad, dili na siya okay lang. Nga naman, pag irresponsibilidad ta, dunay laing tao sa kinatumyan, maoy mubayad sa atong pagka-irresponsibilidad. Tanawa, because Adan is irresponsible kaysa nagbayad sa atong sala. Si Adan ba?
Kita makabayad ba ta? Then we should be thankful because there is Jesus Christ from heaven, o kanya? Si Kristo gibiyahan ng kalangitan para luwason ka, ikaw sa may kaya mong biyaan para simbahon siya. Sa may kaya ni mong, usay ka ni estudyante, makaingon kay kuha ni mga estudyante, unfair ka ng mga estudyante. Paglaag, kitiw-kitiw dito, kitiw-kitiw dito, abtik kayo, absinan pang klase. Pero patuag fellowship, patuag simbahan, ay, busy me, daghan mig tunan, daghan mig ko. Di ba no? Di ba? Sorry, wala na ko na butang din nga picture. Pero usa sa to mga young people din she was starting her small group dito sa agricultural school. Ako tang i-post diha. Pero nalimot ko butang ba. Okay? At somewhat like ikaupat siya at sa picture nga gisend niya sa kuha. Minsan na Pastor Jomar, okay ra niya akong gihimo. That's good. Start it. Yun naman, kung ingon ko sila ha, music team, we are planning to have our circle of friends dito sa agricultural school. Nagpasa na ko og letter of intent atong Friday, gihatag na po sa guidance counselor, through guidance counselor ko ni doon. So probably we will start, kung utawag ko sa ko within this month, we will start at August. Circle of friends. So makikiliglas kami sila dito, dili kidretso oy duwason kasi ginoon. Wag yung mga pin. Makig-friends sa nila. Antod masanay sila sa mga naong, di na sila makuyawan, labi na sa kuha. Uy, si Jumar! Oh. Antod nga, we can tell them about Jesus Christ. Mangutana na sila. And we will teach them. Okay, let's pray for that. Please include in your prayers ang team nga akong dadon dito. Okay? Biliting mga bata noon rapod akong dadon dito. Kaya mo kasagaran mo na makasabay sa ilahang mga feelings yung kabalo kasi mama, di dyan ko tugtan nga mag-uyab-uyab. Di dyan si papa po, di dyan ko niya tugtan nga kuan. Mag-uyab-uyab ko. Di sa ganahan nga manguyab ko og bayi. Tabangi daw imong kaugalingon, bayi kang dako, manguyab kag bayi. Di jud ko tugtan ni papa nga magsuot kog dress kilo, laki kang dako, magsuot kag dress. Di ba? So, ingon si Lord as a reminder, continue tagamay. Let's have the word I am. Let's just say this word. I am. Okay. Ako ni. Okay. Nanay meaning, so do not forget this. No excuses. Assume responsibility. Dayon, ingon siya. We are the most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Oh, I have a time. Proceed ta. Ingon siya. I and I alone. Ikaw lang yun. Sa ganito, ipanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan. Pero maabot ka 40, ngilad gihapon kang kinabuhi, sala na ginani mo. Di ba? So, I and I alone. Look at this. Kaya ang gingharian sama sa usa ka tawo nga sa dayon na niyang langyaw, mitawag sa iyang mga ulipon o bibiyal kaniya sa iyang katigayunan. So, ang gingharian sama sa usa ka kani. Dunay usa ka hari nga nagtawag sa mga tawo dayong gipiyalan. Look at this. Isa ang usa gihatagan niya og 5 katalanton, 5 talents or 5 pieces of responsibility. Ang usa duha ug ang usa pila ka mo gihatag? Pila ka mo gihatag? Mo nang basa no. Pila ka? Ang una 5, ang ikaduha, ang sunod 2, ang ikatulo usa. Look at this. Ang matag usa sumala sa iyang katakos. So you could say, amay man to sa Lord kay dato, amay man to sa Lord kay pobre. No. It's because according to our katakos. So di gid mo kaingon na may man to sa kay may man to sa pastor kay may man to mustorya, may man to tabian mo kitong baba ato, simod ato. Di man to mahutang itabi.
wala mo kahibalo. Naglibog na taon ko kung sa isulti. Kung kamo lang usa ko ang tindog diri. Kaya kung gilmog lisod gini pastor, ikaw na lang padayon din eh. But I praise God because of His talent nga gisalig na ko. Gipiyalan na ko. Okay? Preta, kaspasa. Ingon siya, verse 19. Unya, human sa taas nga panahon nga abot ang agalo ni adtong mga ulipon ug nangayo og husay kanila. So nilakaw, pag-akaw nakabalik, shortcut kay dili to shortcut to, abtan tag oras kadlaw na ni. Karon gitawag sila. Di ba? Pila tay gihatag? Ang una, 5. Ang sunod, 2. Ang sunod, 1. Okay. O ang nakadawat og 5 katalanton or 5 talents, miatubang kaniya og nagdala og laing 5 katalanton og mingon, Ginoo, gihatagan nimo ako og 5 katalanton, aniya? Proud kisa ningon, nakaginansa ko og laing 5. So naon sa daw? Ang 5 namunga. Okay? Pila ka mo? 5. Kay giatiman niya ang iyang kinabuhi. Ang talents nga gihatag ni Lord siya. Unsa may talent niya? Kanang pagawit-witan nimo, gamitan na para kay Lord. Kanang pagkatsismusan nimo, gamitan na para kay Lord. Kanang pagkamaritis nimo, gamitan na para kay Lord. Di ba? Aron nga, unsa man? Kanang bangko diha puno gyud na. 100% ang uban magtindog pa. Sunod ang uban magulat pa sa sunod service. Kaya naman, imong pagkatsismusan tabihan, imong pagka-hitachi, himantayan tabihan tsismusan, imong gigamit para kay Lord. Ako na to, just like this. Gigamit niya ang 5 talents nga gihatag sa iyang hari, sa iyang agalon. O sa inahitabo? Nakaginansya o laing 5 ka talents. Kung sa ito ba? Okay. Ganong sample sa balik sa taha at ganing itag kusay kanila. 2 Corinthians 5:9-10. Busa, sa inyo niya na maaniha man kita sa atong balay o mahilayo o kitang tanan nagtinguha sa pagpahimuot kaniya. Supposed to be mo na ito ang pangandoy yung magpahimutan na ito ang atong buhay nga Diyos. Look at this. Kano saan niya gigamit ang 5 ka talents or 5 piso nakaginan siya 5. Kano saan niya gigamit? Sa naa ang iyang agalon o wala? Ha? Wala. Pero nakaginan siya kay giyatiman niya. Ingon si Lord, ingon na niya, nganong ampingan na ito atong kinabuhi? Kay kitang tanan kinahanglan mga tubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa, gusto daw? Mudawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas maayo man o dautan. So pa John, no excuses, assume responsibility. We are most satisfied when we fulfill our God-given responsibility. Letter A. Ang sa itong ay, ikaw, ako o ako ra gyud. Walay lain. Kisig-isaligan sa kakinsa-gisalig ang pulong sa Dios sa ato, sa imo, sa akong kaugalingon. Dapat ampingan nako ni. Samtang nagtrabaho ko, samtang nagnegosyo ko, samtang saman nagbana ko, samtang asawa ko, samtang ginikanan ko. I and I alone. Number 2, letter A. Ability to respond, not to react. Kasagaran, reactan kay ta. Kung saan ang reactan, pas kayo mo balos. Dali kayo mo balos. Ano yung problema na to? Reactan kay ta. Reacting is excusing. Responding is acting responsibly. A mark of maturity is not making excuse for one's fault. Ang marka kuno sa usa ka taong mature or hamtong, dili ang pagpangitag excuse. Kanamit ang ipasangin nimo sa uban ang sayop. Failings and sin. Another one. Excuses are self-justification for action or inaction. Self-justification ka nang para malingkawas lang ka. Pero ikaw yung hinungdan. Aparesan eh. Ay, ipag-akon, magugunin yung pirmi, painunan ko yung soft drinks. Kakisa ba lang sa'yo? Ako inyo. Ako, pwede man kung bubalikan. Ayaw na soft drinks, tubig lang is enough. Di ba? Oh.
Excuses are self-justification para for action or inaction. Ang wala pagbuhat sa aming buhaton o ang paglikay sa parehas ani bago kumuin. Yes. Bago kumuin. Diri lang ta siguro taman kung makaya pa. Isa'y nakabalo sa kanta nga doon lang. Wala mo kayo balo? Sa kulat mo? Kung natapos ko ang aking pag-aaral, kana bitaw nga lyrics sa kanta, daghang excuse. Look at this. Di lang ako kantaon ha, may basahan na ako. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sana'y mayroon na akong dangan na ihaharap sa iyo at ipagyayabang sa panaginip lang sa panaginip lang ako may pagdiriwang. Nagdamgo. Grabe, hinga tulog ginito hana. Sa panaginip lang kita, wala na tulog niya? Wala na tulog? Basig na doon lang. Sumpay. Sumpay. Yaman at katanyagan sa akin ay wala. Panganak kang mahirap, dili mo na sala, pero kung namatay kang naglisod, tampot na lang. Kagisigan ko ay bunga ng isang sumpa, ang aking ina, ang tangi kong tagahanga. Sa panaginip lang ako may nagagawa. Tanawa? Hinga tulog na niya eh. Sa damkuragin ko na hinahimo. Pagkatapulan na ginitawan na. Sa kibuhat ni sa damgo ha. Doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Tora, sige rin katulog. Doon ay kaya kong igapos igip ng hangin ha. Imagining. Kagwapag yun niya. Imagine rin yun. Uyap na biyak ni. Kisay na kay balok, ikaw rapod. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita mahagkantoy na doon lang. First niyang excuse. Kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang aking pag-aaral. Kakinsang sala na. Nanuwa ka na ka mag-eskwela. Sa imong barkada o sala ni mo? Kinsa may nagpa-enroll din? Imong barkada ikaw? O mga estudyante, tanongan ninyo inyong pag-eskwela. Kung magkabagsak-bagsak man ka, kinanikamot kag mayo, it doesn't matter kung mabalikon ka o 10 years sa eskwelahan. Malay mo pag take na bulig sa top 1 ka. Di ba? Ayaw lang una-una ang saman, ay dapat mag-graduate yun po after 4 years. No! Kung gitubot sa Ginoo para muagi kag 20 years sa school, o di ka nang, kanang ginawa yung tawag nila, okay, top 1 ka. Grabe, taas na 20 years. Ibigay ka ng top 1 sa school, ka ng magna cum laude. Pero niagi po kag magna 9 years sa school. Ayaw ipasangil sa imong barkada nga saman. Kung di dahil sa barkada, tapos ko na ang pag-aaral na binigay na nagbibigay ng halaga. Kasi hinungdan nga nung di ka kagraduate, imong barkada ikaw. Ayaw ipasangil sa imong barkada. Basta itong topic, no excuses, assume responsibility. Diba? Una, di mo ka-graduate, sige mo tulog, kung sa may gikabilaran ninyo, sige guna-una niya, ha? Mangayo, kumangani mo balong sa inyong mamang papa, magsige na guna-una niya. Look at this. Let's continue. Another one. I have more time. Sige ba? Asa naman to? Wala naman. Below my test. Dito ta. Kani. Babaw. Ang nakadawat og 5 katalanton ingon sa agalon, di ba? Ability to respond, not to react. Nilakaw dayon og kini iyang kasi gibuhat niya ang nakadawat og 5 katalent. Nilakaw dayon, way daghang pangutana, nakadawat sa talent. Yes, ako di ba? Giunsa niya? Giunsa niya ngano nakaginan siya? Giunsa niya? Sa English term, huwag kayo makasabot anang ipatigayon. Ginegosyo. Ano nakaginan siya? Na may ginan siya, so na ay negosyo. Nakatawa? Sumay pa. Ang nakadawat og 2 katalanton, nakaginan siya usab og laing 2 katalanton. Kaginan siya gyapon. Wala na siya nagingon ay minad bang diha kay 5 ako ang 2 ra mo nang 2 ra ako ang
Ginansya tanawa, look at this. Apa nang nakadawat ko sa katalandon, milakaw, nagkalot, og yuta, o kilubong niya sa lapi, o kangiyang sa iyang aganon. Nasa nagtabo, tapulan. Parehas di sa kanta nga doon lang. Sige ragtulog. Maula mong good ko, mauna di ka mabagong simbahan, maula. Ngano din yung dagway dito sa simbahan, my God. Diba? Oh, look at this. Ayaw ginang nadato siya, kay ko na. This is your circle of control. Ayaw na naghilap tining uban. Kay dilit na imo. Ang yato alang is this. Limited rato ang control. Pero, look at this. This is your circle of influence. Munang magbantay dyan ka. Munang first topic na to is pursuing Jesus in your friendship. Tell me who your friends and I will tell you who you are. Dating. Kano sa ang tamang dating? Marriage. Ituduan ta ni Lord. Sunod. What you are responsible. Kanalang. O sa class na pwede. Maya. What the other people is responsible. Kay mo man na ila, ha? O di, basta na ilahan na. At di man na ang imo. Ayaw at di man na ang dili imo. Nasabtan, ang gisalig sa tuwa, ang pulong sa Diyos, at di man na ang pulong sa Diyos, pinaagi sa imong kinabuhi. Kung estudyante ka karon, gamita ang pulong sa Diyos sa imong pagka-estudyante. Kung negosyante ka, gamita ang pulong sa Diyos sa imong pagka-negosyante. Kung nagtrabaho ka o trabahante ka, gamita ang pulong sa Diyos sa imong pagka-trabahante. Nasabtan, before we will end, dili na pagkot ang oras. Ang letter M, next na nato Sunday. Nganong tanawon manimo ang puling. Basa tagtudtungan din. Nahinay lang. Go. Nganong tanawon manimo ang puling nga naa sa imong isod. Ug wala hinoon nimo. Problema no? Because what? We are not taking responsibility. Let us pray. Father God, salamat Lord sa imong mga pulong nga mong nadunggan karon. Nga dili ay tungod sa laing tao kung unsay nahitabo namo karon Father God. I and I alone. It's me alone. That's the reason why ganong nahitabo ni sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi. Thank you Father God for reminding us. Nga naaday kay gisalig nga talento sa among kinabuhi. Nakikisalig ng mga butang, imong pulong, ang mga gamit. Ganaan na mo karoon mo nang isalig na mo, Lord. Tabangi mi, Lord, na amo ning magamit. Responsibly. Lord, dili mi mahimong pareha sa reactant, Lord. Paspas kayong mubalos. Dili mahimong may responding. Mature be mo respond sa mga butang na mahitabo sa among kinabuhi. Ang hinungdan na Lord, it's because of myself alone. Whether it is problem, happiness, trials, joyfulness, Lord, teach us how to respond. We are not making excuse. Dili parehas, dili bi mahimong sama sa among ginikanan nga si Adanong Siba. Kaya gitudlo pa ang lain ng nagdamay pa. Kung dili tungod namo Lord God. Kung pinaagi namo Lord God. We will, because of your help, we will respond responsibly. Lord, among tapuson ng sunod nga letter, sunod nga panagtigom na mo, Father God. Salamat sa mong pagpahimang ka na mo pagpahimang. That we need to be responsible. We need to respond, not to react. And with your help, Father God, mahimo na mo ang mga butang. Ngangay na mo himo. Ugligayan na mo ang mga butang. Ngangay na mo ikaya. Dagahin sa kahibalo niya ni Father God. Kasi si Satanas, paspas po ng magbutang o mga ilan excuses. So, di may magbaton sa sakit ka, excuse like this. Thank you, Lord, sa mga pagpanalangin ka mo in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless you all.